Sa kababayan natin. So magandang araw sa inyo. Ito po ang inyong makabayang Dr. Doc Willie at Doc Lisa para magbigay ng pang-araw-araw na health tips. Okay, pang-araw-araw na health tips. Hindi, tinatry natin. Tuesday, Thursday tayo, nagpe-Facebook Live. At salamat po sa pag-like, salamat sa pag-share. Ito muna ang first topic natin. Yan. Sariling sikap. Kamusta po kayo ngayon? Kamusta ang panahon dyan sa lugar ninyo? Merong malamig, merong mainit. First topic po natin ay tungkol sa balat, the skin. Napakaganda ng balat natin at marami siyang mga kakaibang mga features. Akala natin simple lang yung balat natin. Yan, oh. Meron tayong epidermis, hawakan nyo po yung balat nyo. Merong labas yan at meron ding ilalim sa loob. Papakita natin ano ang laman sa loob ng ating balat. Napakaganda. Ito yung epidermis, ito yung first layer. Napakita ko. At merong dermis sa ilalim. Ang matibay sa balat natin, kaya hindi napupunit yung balat natin dahil dito sa dermis. Yung mga, alam ko, di ba iba, nagsusuot ng leather na baro. Leather, galing sa hayop yan balat ng hayop. Sa dermis yun. Matigas tong dermis natin, kaya hindi napupunit. Pero itong epidermis, pwede ito masugat. Papakita natin kung ano ang laman na sa loob ng ating mga balat. Ito pong mahahaba, yan ang buhok natin. Ang ganda ng mga hair, oh. Yan, oh. Ito yung buhok na nasa ilalim ng balat natin. Ito yung buhok sa labas. Yan yung mga buhok ko, nakalabas siya. Masakit yan pag hinila mo, di ba? Tingnan natin muna yung mga buhok. Yung mga buhok, connected yan sa epidermis, dermis, at naka-connect yan dito sa loob. Oh. Nakita nyo, may hair follicle siya. May kulay puti, itim yan sa dulo. Pag hinila mo yan, masakit yan kasi may nerves dito. May nerves yan sa loob. Kaya, at nakakatuwa sa buhok sa ating balat, pati sa ulo, pati sa kamay, ang buhok natin nakadikit sa isang erector muscle. May muscle yan. Palagay natin, nanonood ka ng horror movie, nakakatakot. Diba tumataas yung balahibo mo? Bakit tumataas? Tumitigas kasi ito. Pag tumigas itong erector muscle, hihilahin niya to, tatayo ang balahibo mo. Pag relax ka, babagsak yung balahibo mo. So, may erector muscle para dito. Kailangan natin aralin to para malaman natin yung mga sakit. Katulad dito, sa ilalim ng ating balat, merong tinatawag na sebaceous glands. Napakahalaga nito. Ito po yung tinatawag na oil glands, yung mantika. Kaya yung mukha natin, nagmamantika, oily ang ilong natin, dito nanggagaling yung oil glands. May tulong ang oil glands, panglaban ng bakterya, di ba? Pampadulas dito, pampalambot ng skin, ng oil glands. Pero ang problema sa oil glands, pag nasobrahan, kaka-pimples ka naman, di ba? Yan ang nagkaka-pimples. Minsan, nagkakapigsa ka pa dyan. So, yan, sebaceous glands. At sa ilalim ng balat natin, nakakatuwa po to, merong mga nerve cells. Nerve cells. So, tingnan mo itong nerve cells. Ang nerve cells na to, pag pinindot ko ang balat nyo, sige, pindutin nyo yung balat nyo. Nararamdaman nyo, di ba? May nakapindot kasi pinindot mo. Ba't nyo nararamdaman? Natatamaan mo itong Ruffini ending pressure receptors. Nararamdaman niya. Pag may nanginginig sa kamay mo, may nanginginig, yan, dito. Meron kang cellula na pang-vibration. Okay? Pag naglagay ka ng mainit na tubig, meron ka ring cellula na nagsasabi, uy, mainit yung tubig na nilagay, ayoko yun. Tatanggalin ko. So, meron din tayo, bukod dito kanina, oily ang skin. Meron ka ring pawis. Napakahalaga ng pawis. Pawis, panglaban natin sa heat stroke. Daming pawis dito. Pawis yan. Yan, dyan lumalabas yung pawis, pataas. Okay? So, yan yung mga component ng balat natin. At sa ilalim, kita mo, ang daming mga ugat. Artery, di ba? Kaya namumula yung balat natin. May vein. Kaya namumula pag kinamot mo dahil marami tayong mga cellula. Ngayon po, napakahalaga nito. Merong iba't ibang mga lotion tayong pinapahid sa kamay natin. Di ba? Minsan may sakit kayo sa balat. Lalagyan kayo ng lotion ng doktor. Ito po yung mga iba't ibang klaseng lotion na binibigay ng mga doktor. Hindi kasi siya pare-pareho. Minsan, bibigyan kayo ng powder, di ba?
Let's palagyan natin, Alipunga Athlete's Foot. Ito, Doc Lisa, powder binibigay. So, may powder. Minsan, bibigyan ka ng liquid. Liquid, may halong tubig. Liquid base, yung lotion mo. Mas mabilis matuyo. Minsan, bibigyan ka alcohol base. Ikaw, Doc Lisa, naglalagay ka ng mga Eskinol, alcohol base yon. Yung iba naman, minsan nahalo, water and oil. Tubig, mantika, yan ang pinapahid. Minsan naman, kailangan mo oily para hindi mag-dry, ha? Mga oily, katulad ng ointment. Ang ointment, pamahid, di ba? Very oily siya. Bakit siya oily? Kasi may lipid siya, may taba siya. Yung iba naman, ginagawa sa mga drugstore, yan ang pinapahid sa inyo, paste. Depende sa kung anong sakit. Kaya nakita nyo, iba't ibang klase ang binibigay ng dermatologist. Minsan, pipili niya ointment, pipiliin niya yung lotion lang, may kanya-kanyang benepisyo yan. Ito na po yung pinakamagandang nahanda natin. Tulad ng sinabi ko, tingnan nyo itong mga pictures, i-share natin itong FB Live kasi makakatulong to sa kababayan natin. Kung ganito ang itsura ng inyong balat, balat ng classmate mo, kaibigan mo, paki-share ha, baka lamang patingin sa doktor. Ito, Doc Lisa, tulungan mo ako. This is a spot. Ako meron ako nito. Macula. Mga age spot to di ba? Pag nagkakaedad, age spots So, minsan sa mukha, ikaw, Doc Lisa, meron ka. Pag ganito, hindi po to delikado, hindi siya mukhang cancerous kasi pag tama ang tingin nyo, parang doktor na rin kayo Pero ito, minsan tumatanda, lalagyan mo na lang to ng sunblock, di ba? Para hindi mangitim. O di, mangingitim to Pangit di ba? Ha? So, yung mga may pekas-pekas, mga spot-spot, parang freckles din to, lagyan nyo ng sunblock. Huwag nyong kuskusin, lalo mangingitim, at yan na lang ha. So, yan ang, mababaw lang siya. O, yan ang mababaw na sa epidermis. So, yan ang solusyon natin. Ako nga, sunblock, iwas sa araw, age spots, wala tayong magagawa, tumatanda. Okay, next na, next. Nako, ano naman to? Ito, Doc Lisa, hives na allergy. Ito na allergy to. Pag may, itong mga hives, no? Pag Tawag dyan, Kati. May tawag dito ano nga tawag dito? Baka matulungan ako ng mga followers natin dito. Ano nga tawag dito sa Tagalog? Yung, di ba, yung kapatid ko nagkaroon dito, yung namumula, parang tagulabay, parang ganoon. Yan o. Pag mayroong ganito, maghahanap kayo ng allergy. Minsan, na-allergy kayo, urticaria, ha? Hives ang tawag dito. Na-allergy kayo. Tingnan niyo yung balat niyo pag nagkaganyan, ha? Kadalasan nawawala naman, baka sa sabon, sa tubig. Okay, ha? Hives yan. Next tayo, next. Pangatlo, ito naman, ako, hindi ito maganda kasi ito, nana. Ito, pigsa na may nana. Nana to Pumutok yung nana. Ito, may infection to. Pag meron po kayong ganito, ang kailangan yung gamutan, ito, Doc Lisa, pustule to Pustule is nana Nana. Kailangan mo, panlaban mo dito, ito, hawak ko, povidone iodine. Povidone iodine, yan. Maraming brand, maraming brand. Ito generic, kahit anong, ito ginagamit ng doktor bago operahan ang pasyente. Kaya operahan ng tiyan nyo, bubuhusan nila ng povidone iodine para patay yung bakterya, patay itong mga nana. Mamaya tuturo ko sa iyo. So, alam nyo na, pag ganito itsura, nana yan, hugasan nyo. Kailangan ng antibiotic, baka kailangan ng tsaka povidone iodine. Next, papakita natin, ito, Doc Lisa. Ang tawag natin dito, medical term is papule. Sa Tagalog ay butlig. Butlig pa to? Butlig, Pimples yes. to. No, ang tawag ng mga derma dyan ay butlig. Ito, nagpapakute si Doc Lisa. Yan, nagpapakute. Tagalog, syempre yan. Papule is butlig. Ito si Doc Lisa, yan, na pinagyayabang niya yung libro niyang nabili. Sige nga, pakita mo ito nabili. Yes, gawa to ng teacher namin. To, salamat. Sa PGH Dermatology. Yan, okay. Pasalamat tayo sa mga doctor. Sana mag-guest natin. Dr. Roa, Dr. Lorna Fres, Dr. Maanyo. Okay. Ang maganda dito, nilalagay nila yung Tagalog. Yes, called Nodule Bukol. Kaya pala kinuha mo itong libro, nagpapasikat si Doc Lisa. Ito, Kuko, Nits, Lisa, Tumor, Bukol, Nymph. Kala ko nympho. Nymph pala, nympha. Okay, balik tayo dito. Okay, ikaw taga
Parang kay Dolphy dati, ako taga-English, ikaw taga-Tagalog. Sige ha, papule tayo. Butlig. Pero pang-pimple na rin siya. Ha? Kung meron tayong dermatologist friends, lahat po kayo, welcome sumama sa amin sa FB Live. Tulungan nyo si Doc Willie, si Doc Lisa. Gusto natin malalim. Ang hirap kumuha ngayon ng guest eh. Medyo busy ang mga tao. Kami lang ang hindi busy. Yan ha, next. Ito, kailangan mo rin to. Pwede to yung mga povidone iodine din eh. Yan, Yes. Nana to eh. May nana sa ilalim. Konti pa lang. Next tayo. Ito, nako. This is a mole eh. Diba? Pero, mole siya, pero babantayan mo, baka maging cancer. Diba? Medyo hindi maganda itsura. Pero mukha pa rin siyang mole. Nunal. Yan. Pag ganitong nunal, okay pa. Pero oras na magbago yung hugis niya, babantayan mo. Mamaya tuturo ko. Ito parang hindi pa naman skin cancer, pero papakita natin ito sa dermatologist. Node na yan, ibang usapan na to. Next naman, ito po, bibig po to. Madalas magkasakit ng ganito. Ang tawag dito ay vesicle naman. Ito yung butlig, Doc Lisa. Vesicles. Vesicle lintog ang tawag. Or lintos. Lintos, vesicle. Or lintog. Oo, pero sa akin mukha siyang butlig. Ito. Kung magkakaroon kayo nito sa labi, this is herpes simplex. Kadalasan po herpes simplex virus to. Hindi naman nahahawa sa sex. Meron din nahahawa sa sex. Meron din naman din nahahawa sa sex. At binibigyan to nung antiviral, acyclovir. Nagkaroon ba kayo ng ganito? Comment po kayo. Pag may nakita kayong ganito, kadalasan nanghina yung katawan, napagod, mahina immune system, lumabas ang herpes simplex. Acyclovir ang gamutan, pwedeng oral and pamahid. Medyo may kamahalan. Pero papacheck nyo sa doktor. Mas gusto ko lang na alam ninyo. Next na tayo ito, alam nyo na to. Blister. Paltos. Kasi napaso. Diba? Napaso to. Doc Lisa, nagluluto. Ayan. Natalsikan ng mantika na paltos. Isa lang ang tip natin sa blister ay huwag puputukin. Minsan malaking malaki yan, di ba? Napaso ka. Huwag mo puputukin, hayaan mo siyang lumobo. Kasi pag pinutok mo yan, papasok yung infection, magnanana. Hayaan mo siya, after ilang araw, lulubog yan, magpa-flat yan. Kailangan mo yung balat para hindi pumasok yung infection. Okay? Next tayo, next. Ito, Doc Lisa, erosion. Ito, kinalmot to eh. Gasgas o galos? Okay, Doc Lisa, lakas ng boses. Gasgas o galos. Ito, nagalos to. Erosion. Okay? Hindi ko alam. Pa sa dermatologist, baka hahanapan pa nila to ng ibang sakit. Minsan kasi po yung sakit sa katawan na internal organ, lumalabas sa balat. Pero ito, parang gasgas lang, erosion. Pero kita mo, ang lalim ng gasgas. Ito yung balat to, ang lalim siya. Nauka. Uka siya. Okay, akit ko konti dito. Ito malaking uka, hindi po ito maganda. Ulcer na to. Ito ang lalim ng uka. Ulcer. Malalim na sugat. Ito sa ulcer, ito po yung nakikita nyo sa mga diabetic foot, di ba? Mga may diabetes, o kulang yung blood supply sa paa. Ito po yung delikado. Nasisira yung balat. Paki-like, paki-share para makatulong tayo sa ating kababayan. At least, bago kayo kumonsulta sa doktor, medyo may alam na kayo. Makakatipid kayo sa kahit isang consult, di ba? Hindi tayo pabalik-balik. Next naman, ito papatingin to sa doktor, baka may diabetes. Kadalasan to sa paa eh. Sa paa, sa may ankle, bukong-bukong. Hindi po to maganda yan, ang lalim na ng uka eh. Kailangan to. Minsan sa puwet, bed sore, ganyan rin po. Next fissure, o to sa paa natin. Bitak. Pero yung iba meron din sa puwet. Nagbibitak-bitak din ang puwet. May anal fissure. Pwede rin to sa puwet pala, anal fissure. Sa paa, nagbibitak-bitak. Ang gusto ni Dr. Katik Go sa paa nagbibitak-bitak is petroleum jelly. Yes. Petroleum jelly. Papahid mo petroleum jelly dito para yung oil ma-maintain. Sobrang dry siya, lakad kayo ng lakad, yung paa, bitak-bitak. Minsan papasok yung dumi dito. Okay, next naman tayo.
Next. Ito, ano na to? Yung sugat na nanigas. Langib. Naglangib na to. Ah, Yan, naglangib. Papasikat si Doc Lisa sa librong binili niya. Yan ang hiling niya. Yan ang gusto ko sa'yo. Ito, pang psoriasis, I think this one parang nagkakaliskis. Kaliskis siya, kaliskis. So, meron ba kayong ganito? Ito, minsan sa psoriasis. Ito, scaling. Problema sa kaliskis, minsan sa siko pag tinatanggal mo, lalong magsusugat Kaya ito talaga, papacheck na tayo sa dermatologist. Mahirap na itong kaliskis Ha? Ito, ang meron tayong next, scar. Peklat. Yan. O, Doc Lisa, anong pangtanggal ng scar? Yan ito yung gusto nila malaman. Ang problem kasi sa peklat, may pag binibigay. may mga tao, Oo. maitim talaga peklat, mahirap na paputiin, Oo. tsaka hindi na natatanggal. Okay. Sige, sa peklat alam ko mahirap matanggal Merong mga pinapahid na pagbagong peklat pa lang. Yan. At ang last dito sa picture natin, dito lang sa picture na to, atrophy. Ito pag nagkakaedad. Lubog ang tawag nila. Or nagkakaedad. numipis. Tumatanda kasi tayo, nawawala na yung fats, yung collagen, lubog yung balat. Ayan, kaya nag-atrophy pag may edad na to. Okay? So at least nakita nyo, natuto tayo libreng tips to. So pagtingin nyo lang pa sa mga picture, alam nyo na kung ano-ano tong mga sakit na posible. Tapos papakita ko lang, Doc Lisa, yung tungkol sa cancer. Ganda nitong pictures ko. So nice. Sana nakatulong sa kababayan natin ito. Ito naman itsura ng cancer. Kailangan alam nyo to lahat. Pag nakakita kayong ganito, papacheck tayo agad Ito, emergency itong mga to Meron kayong kakilala. Ito, basal cell carcinoma. Ganito itsura. Pag nakakita kayo, ito sa may mata Pero kahit anong parte ng katawan, hindi maganda ito, itong bilog. Ito. Tingnan nyo po yung katawan nyo. Pag maliligo, punta sa maliwanag, pwede pag nakahubad yung baro, kailangan chinecheck nyo sarili nyo. Linggo-linggo, pag nakahubad, naliligo, tingnan yung katawan, harap, mamaya tumubo pala sa likod mo, hindi mo nakita. O baka mamaya sa may binti, sa may puwetan, hindi mo makita. Kailangan makikita mo to. Ito, hindi po maganda. Oras makita niyo yan, Pag ganyan na nakita niyo sa balat niya, papacheck agad. Hindi lang siya gas-gas. Baka sabihin mo, nakahamot ko. Hindi Baka may masama kasi, may cancer to. Basal cell carcinoma yan. Delikado yan. Meron naman isa, squamous cell carcinoma. Iba lang itsura, pero cancerous din. Kita nyo, iba-iba hugis niya. May maitim, may mapula. Ito sa labi naman. May mabilog. Sa itsura pa lang, alam mong hindi maganda. Alam mong hindi siya maganda. At pag in-examine niya sa microscope, meron mga cancer sa ilalim. So, tandaan niyo po to Kung may kakilala kayo, kaibigan kayo, huwag mahiya. Papacheck natin agad. Ito po ang pinaka-dangerous sa lahat. Ito yung number 1 na pinaka-delikado sa lahat. Ito yung pinaka-cancer na kinakatakutan ng kahit ng mga doktor. Melanoma. Pag ganito itsura, 99% cancer to. Agad-agad papaoperahan. Meron tayong pinaoperahan nito, Doc Lisa, sa Salamat Doc. May patient kami sa Salamat Doc, ganito, kumalat na sa kato. Ang bilis nito kumalat. Ito po, Tingnan nyo, iba-iba yung kulay, may itim, may pula, uka-uka. Pag ganito, pa-check na agad, kahit walang pera. Talagang hahanap tayo ng pera. Diba? Hindi pwede. Ito talaga agad-agad tutulungan. Ito rin, melanoma, ibang itsura. Pero halos pareho din. Ito rin, ibang kasod naman to. Pero pareho din, kita mo. Naghihiwalay siya. Pag nakakita kayo ng ganito, talagang dalhin agad sa doktor. Di bali, walang pera. Sabihin mo si Doc Willie magbabayad. To si Doc Lisa magbabayad. Okay lang, sa'yo mo. Sabi ni Doc Willie, Doc Lisa sila magbabayad. Habulin nyo sila, Doc. Ayan. Kasi ito, emergency to. Ito yung kailangan natin gastusan. Walang choice to. Yung 4 na yan. Pakita ko lang sa itsura ng melanoma. May mga stage 1 yan, stage 2 Pag umpisa pa lang yung itim na yan, nandito pa lang.
Stage 2, malalim na. Stage 3, ang lalim na. Stage 4, nako, lumilipat na sa ibang parte ng katawan. Stage 5 ito. Clark level 5 pala to, malalim na. Para makaiwas, ito normal lang to. Ito, papakita ko normal. Oh. Yan, nunal. Normal. Ito, nunal. Normal. Ha? Tingnan nyo ang normal na nunal. Bilog, isang kulay, okay lang yung borders, medyo pabilog lang siya. Tingnan nyo yung abnormal na pinapakita ko. Ibang-iba. Ito, cancer. Ha? Yun, normal. Para makaiwas tayo sa melanoma, skin cancer, ito lang ang gagawin natin. Ito, Doc Lisa, iwas sa araw, o nagbi-beach, magsuot ng tamang barong, sombrero, 30 minutes ka lang. Ito, napakahalaga, mag-sunglasses, mag-sunblock, SPF 30, pataas. Ayan, so, yan ang mga solusyon natin. Yes, Doc Lisa, ikaw naman. Merong magagandang tips si Doc Lisa tungkol sa Ano? yung first part mo, tubig. Tubig tayo. Pampaganda. Kasi marami tayong pin-repair. Hindi ka naman uunahin natin eh. Medyo mayabang tong si Doc Lisa. Ang dami daw niya hinanda. Yan. Nandito tayo sa kabilang room. Pakita ko hinanda mo nga. Sige nga. Oh, siya na excited. Ito yung first part mo, pampalakas, pampaganda. Fluid intake. Fluid intake. Maganda pala dito. Yan, nakita natin sa likod yung ulo mo. Ito si Reggie, ating camera woman. Kamusta? Mamaya, meron ka pang ligo tips. Pakita ko lang ito. Maganda itong chandelier. Yan. Bahay po ito ng nanay ko, hindi bahay namin. Nakikitiran lang kami. Yes, Doc Lisa. Sa'yo pala yung mic. Okay. So, ang topic natin ay yung fluid intake. Kasi, syempre, ang Pilipinas, laging mainit, laging tag-araw, napakainit, tumataas ang temperatura. So, kailangan inom tayo ng fluids. Marami namang source kasi ng pwede nating inumin. Maliban doon sa pinaka-importante sa lahat, ang tubig, ano. Ngayon, meron tayong mga tips o paalala. First, sa ating mga senior citizen. Kasi ang mga senior citizen, parang hindi na sila gaanong nauuhaw. So, kailangan tayo na kasama nila sa bahay, alukin natin sila na uminom. Tulad ng mga pwede nating painom sa ating mga lolo-lola, para naman hindi sila ma-dehydrate o kaya naman ay hindi ma-heat stroke, ano. Siyempre, number 1 dyan, tubig. Yan, tubig. Pero pwede tayo magbigay sa kanila ng buko para may lasa. Pwede rin ng mga fruit juices. Gusto rin nila yan para may lasa-lasa. Pwede rin ng mga low-fat milk o gatas. Pwede ang sopas. Pwede ang mga sports drink. Yan, pangpalit tuloy dun sa mga nawawalang mga minerals. So, maraming klase ng sports drink na mabibili sa ating mga grocery. At pwede natin silang pakainin ng mga prutas, katulad ng pakwan. Kasi ang pakwan, isa yan sa pinakamaraming taglay na tubig. Yung mga peras, yan yung mga prutas na maraming taglay na tubig sa loob. At ang pangalawang tip naman natin, dun sa mga balak mag-ehersisyo, ang mag-sports, uminom muna ng 2 basong tubig, 2 o 3 oras bago kayo mag-exercise. Tapos, inom ulit ng mga 1 o 2 basong tubig 15 minutos bago kayo mag-workout. At habang nag-exercise o nag-workout, lumagok-lagok ng tubig. 1 ounce din kasi bawat lagok. Actually, sa mga kalalakihan, yung mga malalaki talaga, ang adequate o sapat na tubig na dapat nilang inumin sa isang araw, dapat 3.7 liters. More or less, yan. Maganda na yan kung kaya ninyo. Lalo na kung napakainit. Sa mga kababaihan naman, 2.7 liters a day. So maganda nga may 2 litro na tayong bote dyan para ma-monitor nyo kung nababawasan nyo ba yon o hindi. Sa mga buntis naman, kailangan mas marami din silang tubig dahil pupunta sa baby yung
yung ibang tubig may pangangailangan yung baby. At saka yung amniotic fluid, di ba may tubig doon sa loob ng tiyan natin kung saan nakabalot yung bata. Kasi kailangan may tubig doon. So pag buntis, kailangan minimum 3 liters of water a day. Doon sa mga nagbe-breastfeed, dagdagan din. So kung 2.7, kung kaya nyo pa mag-add ng 1 more liter ng fluids na iinumin ninyo, pwede pong gatas sa mga nagbe-breastfeed. Mas maganda. Tapos, doon naman sa mga nagdadalang tao, yung nagsisimula pa lang, yung naglilihi, di ba sila suka ng suka, pero ang kinakatakot natin, baka ma-dehydrate sila. So, ang pwede nating ipalit dun sa ipapainom natin, pwede yung mga ice chips o kaya yung mga ice pops. Yan, pwede din yon ha? Ice chips, mga frozen ice pops, pakwan, gelatin, pwede rin. Maraming taglay na tubig yon. Sabaw, paunti-unti, para hindi sila magsuka. Kasi nga, ang problem natin sa kanila, dehydration. At syempre sa mga buntis, para maiwasan nila yung UTI at ang matinding dehydration sa pagsusuka. Ngayon, marami rin tayong, kung tayo naman ay nagta-travel at talagang napakainit, napakaraming samalamig dyan. Ito na ang pagkakataon natin, melon, yung mga buko juice, buko pandan, pineapple juice, lemon water, magbaon tayo sa gugulaman. Siguraduhin lang na yung bibilan nyo ay malinis na tubig ang kanyang ginamit. At yung bagong gawa, at saka yung malinis na asukal ang kanyang ginamit. Sa mga babies naman, kung bagong panganak hanggang 4 months, huwag kayong mag-alala, padidehin nyo lang sila ng mas madalas. Kasi sapat na yung breastfeeding Yun lang nga, mas dadagdagan nyo yung pag-breastfeed sa kanila. Kasi yun yung source of water nila, yung breastfeed. Pero kung kumakain na sila ng solids, pwede nyo na silang alokin ng malinis na water. So, pwede na silang kumain nun, lalo na pag mainit ang panahon, alokin na sila ng water or fruit juices. Ano yung mga fruit juices? So, example na pwede natin ibigay sa mga babies na nagsisimula ng kumain ng solid foods. Ang maganda sa kanila o nababagay, apple juice. Tapos yung grape juice, yung kulay green na grape juice, maganda sa kanila. Or pear juice. Yan yung madalas ibigay ang tatlo. Apple juice, grape juice, or pear juice. Yung mga prune juice, wag po muna kasi baka magtais sila dun Pero yung pear juice, grape juice, apple juice, pwede na rin yan, pampalambot ng dumi ng baby. Oo. Pag constipated yung anak ninyo, maganda pear juice, pampalambot. At sa atin ding malalaki pear juice pwede. Pwede nyo rin dagdagan ng konting water, hindi naman kailangang pure. Yan. So, yun yung mga paalala natin sa kanila pagdating sa sources ng fluids. Okay, Doc Lisa. Tinuruan mo na sila tungkol sa mga pangmatanda, pangbata, kompleto na? Yes. Yes. So, tinitingnan ko kasi yung mga comments nila. Tingnan natin yung mga comments nila. Dilipat tayo sa kabila for our other tips. Yan. Okay. Salamat, Reggie. Yes, lilipat tayo. Dito naman sa kabila. May hinanda pa akong mga gamutan sa mga sakit sa balat Doc Lisa. Mga fungal infection. Meron tayo dito pang fungal infection. Po tayo dito. Yan. Okay. C. Athlete's foot. Very common tong athlete's foot. Alipo nga. Dito tayo, Doc Lisa. Dapat ka. Sa mga nagpapawis ang paa. Tingnan natin ito. Singit. Dito tayo. Yan. Dito. Harap ka. Para hindi tayo against the light. Magandang tayo. So, ito po, very common. Maraming may sakit ng athlete's foot. Sa Tagalog ay alipunga. Ang English nito, tinea pedis. Yan, ganito po itsura. Simple lang Kita nyo may dito sa gitna ng daliri. Mamasa-masa. Mabaho siya. May amoy siya. Maasim ang amoy. Sino nagkakaroon ng athlete's foot? Kadalasan yung lagi nakasapatos, naka-rubber shoes, buong araw, basa yung paa. Yan, ha? So, ano yung mga sintomas natin ng athlete's foot? Nag-umpisa siya dito. Ayan, tignan natin. So, makati siya. Itching, burning around the toes. To. Makati.
Tapos nagka-crack-crack, namamalat-malat, nagbabalat-balat yung skin. Kahit ito sa paa, makita mo maraming balat. Nagbabalat, kulay puti. At namumuti, ha? Alipungan na yan. Isang tingin pa lang, alam na natin, alipungan. Naglalakad sa baha, alipungan din. Ito, nangangamoy yung paa. Minsan namamaga konti dito. At minsan nagsusugat, ha? So, yan. Pag nakakita kayo ng ganito, athlete's foot na yan. Nakakahawa po to. Anong gamutan natin sa athlete's foot? Yan. So, signs and symptoms. Minsan, yung mga nagsuswimming. Nagsuswimming kayo sa mga public place. Yan, no? Nagsishare ng mga public showers. Ingat din. Pag mahina ang katawan, mababa immune system, pwede rin magkaroon ng athlete's foot. Ito yung mga home remedies natin. Papakita na natin yung gamutan. Unang-una, huwag muna mag-rubber shoes o kailangan naka-open. Ano maganda, Doc Lisa? Para sa iyo, sa mga babae, walang problema dyan. Kailangan open shoes. Ang problem lang natin, pag ang trabaho nyo kailangan naka-close na shoes kayo, leather shoes, katulad ng mga guards. Hindi sila pwedeng mag-rubber shoes or mag-open shoes. Yes. So, una-una, kailangan tuyo. Laging tuyo, ha? So, hugasan lagi ang paa, sabunin. Pagkahugas, kailangan tutuyuin. Dry yung feet. Kasi pag basa, dyan nagkakaroon ng mga athlete's foot. Ang mabilis na gamutan kasi talaga, bibili ka lang ng antifungal cream, di ba? Kailangan mo ata ng reseta nito or over-the-counter iba? May over-the-counter na ketoconazole, yes, pwede ang miconazole. So, ketoconazole cream ang binibigay natin kung fungal infection. Kadalasan, 2 linggo, pinapahid yan. 2 times a day, pwede 3 times a day. Siguro 2 times a day, pahid nyo sa buong parte ng katawan. 2 linggo, minsan kailangan 4 na linggo pa para talagang totally gumaling, ha? Yung iba, ang ibang home remedy, may nabasa ako, hindi ko naman sure gaano ka-effective, pero sa tingin ko effective din yung suka, pwede rin na suka eh. Ang ginagawa sa suka, lagyan mo ng tubig, 1 baso, suka, mga gano'n din, kalahating baso, 1 baso. So parang 1:1, suka. At binababad yung paa. Pero kung ayaw mo naman sa suka, bili na lang tayo ng antifungal, di ba? Ipahid mo na lang. Tsaka dapat laging tuyo ang paa. Okay? Next, pakita natin. Ito lang, pakita ko lang kanina, Doc Lisa, yung mga pictures. I-focus ko lang para kita nila. Focus ko. Kailangan kasi malakihan. Yan, ito. Ito yung normal mole, tulad na sinabi ko kanina. Yes, tapos ito. Yung ganito, hindi po ito maganda. Pre-cancerous din yung ganito. Ha? Ganito nakita nyo. Ito medyo binabantayan. Pag ganito, actinic keratosis. Ito naman, hindi naman to cancerous, pero kakaiba lang ang shape ng nunal. Ito binabantayan mo na eh. Hindi pa siya cancerous, pero medyo hawig na siya ng melanoma eh. Oo, pero ito kailangan papacheck nyo na to para sure natin hindi. Ito po, cancerous basal cell. Pag meron kayong ganitong butlig, kahit sa anong parte ng katawan, most common form of skin cancer. Papacheck nyo agad, papatanggal natin agad bago kumalat sa buong katawan. Ito yung pinakita ko kanina, squamous cell na cancerous, papatanggal din agad to. At yung pinaka-dangerous sa lahat, ito, melanoma. So, para na kayong doktor, basta kahawig nito, ganyan lang naman ang trabaho ng mga dermatologist at doktor eh. Tinitingnan lang namin itong picture, tinitingnan namin kayo. Sa dami na nakita namin, kung medyo ganito itsura, ay papa-biopsy natin yan. Okay? Ito, Doc Lisa, eczema. Turuan mo sila sa eczema. Yan, eczema. Si Doc Lisa tuturo nito. Ganito po itsura ng eczema. Yan, eczema sa kamay. Maaaring ito, naghawak siya ng sabon panglaba o kaya yung mga ano yan tsura. Meron kasing mga mababangong pabango yung mga ginagamit natin sa paglaba. So nag-allergy, kumate, kinamot ng kinamot, tapos nagkasugat. So ang number 1 nga na sinasabi natin, huwag kakamutin para hindi magkaroon ng bitak dun sa inyong balat.
Para to sa mga OFWs na mag-isa lang, walang mapa-check up na doktor. Bigyan natin ng tips, Doc Lisa. Eczema prevention para sa lahat. At kung pwede, wag bababa rin sa tubig. Pagkatapos gumamit ng tubig, tuyuin mabuti at maglagay ng lotion. Damihan ang lagay ng lotion kasi kapag very dry ang skin, nagbibitak-bitak din. Ang gagamitin na tubig panligo, wag masyadong mainit, maligam-gam lang. Kung pwede, mild soap din o yung walang gaanong pabango. Pero pwede yung mga soap na merong moisturizer. Merong mga nakakairita katulad ng mga mababangong sabon, pabango, detergents, o panglaba. Yung mga jewelry, kapag hindi siya gold, madalas yun nakaka-allergy din sa ating balat. Yung pagdating naman kung yung ating eczema nasa tagong lugar, lalo na doon sa may dibdib, pumili tayo ng malalamig na tela katulad ng mga cotton para maiwasan yung pagkairita. Tapos, pag makating-makati, huwag kakamutin, kumuha ng ice o yelo at yun ang ilagay doon sa makating parte. Iwas din kung merong mga pagkain na nakakapagpakati sa inyo. So, kailangan i-diary ninyo yon. Okay. Magbibigay tayo, Doc Lisa, konting ligo tips. Pwede ba? Ligo tips. Okay. Lilipat lang tayo ulit. Marami tayo hinanda dito. Tamang pagligo. Yes. Tamang pagligo. Okay. Doc Lisa. Meron tayong mga tips sa tamang pagligo at para mapakinis ang ating balat. Kung pwede, sa ating paliligo, huwag tayong lalagpas ng 7 minuto. Alam ko, meron tayong tinatawag na ligong uwak, pero yan po ang pinakamaganda. 7 minutes or less. Kasi yung pagkababad sa tubig, nakakatuyo yan ng balat, ano? Lalo na kung ang ginamit nyo, yung mainit na tubig. Kaya sinasabi natin kung pwede, maligam-gam lang na tubig. Tapos, pagdating sa pagkukuskus, konting kuskus lang, wag naman masyadong grabe makakuskus. Unang-una, madadry ang balat ninyo. Wag na ho kayong gagamit ng mga hilod. Yan, nakakadry din yan ng balat kasi magkakaroon nga ng gas-gas yung pinakita natin kanina at pagsisimula ng infeksyon, ano. So, kung pwede, gamit na lang tayo ng towel, tapos konting kuskus lang para lang matanggal yung mga konting oil sa katawan. At pagkatapos maligo, ito yung pagkakataon na pinakamagandang maglagay ng lotion. So, maraming kinds of lotion dyan, pero ako mas pinapayo ko sana yung walang gaanong pabango. Katulad nito, ito nga pwede ito sa babies Itong mga baby lotion, maganda siya. Dun sa mga lalaki na ayaw talagang mag-lotion, alam mo itong brand na to, Johnson's Baby Lotion, okay po ito. Hindi siya malagkit. Kasi reklamo lang, ako, lagkit-lagkit. Meron naman ho sa grocery na mabilis matuyo. Ito yon kasi nga water-based siya. Tapos lagyan maigi ng lotion, yung mga kamay, siko, paa, taenga, yan. Kasi yan yung mga tuhod, yan talaga yung mabilis mag-dry. Kaya nakita nyo, pag hinawakan nyo yun, talagang maaligas-gas yun . So, doon naman sa ayaw talagang mag-lotion, yung iba, naglalagay ng oil doon sa pangpaligo nilang water. Pwede rin. Merong brand sa mga groceries, napakamahal pero merong tinatawag talaga na bath oil. Or kuya, kayo na lang yung gumawa, water, tapos lagyan nyo oil, yun yung pangbanlaw ninyo para naman may konting lubricant yung inyong balat, ano. Pero maganda rin gumamit tayo ng lotion. Pagpili naman ng sabon, mild soap lang. Huwag pong gagamit ng sabong panlaba dahil napakatapang ng sabong panlaba. Ito po mga example, Ivory, Tender Care. Kung may konti nga sanang budget, mas maganda yung mga Dove kasi meron din siyang kasamang mga moisturizer. So, basahin ninyo. Ngayon, kung wala naman kayong pagkarami-raming infeksyon, alam ko maraming antibacterial soap dyan sa grocery. Kaya lang ang problem doon, nakaka-dry maigi ng balat. So, mas maganda yung mild soap lang o yung may moisturizer na. Ganon din sa panghilamos sa muka. So, pagkaligo nyo, maglagay din ng lotion dito sa ilalim ng mata hanggang sa leeg.
gumamit tayo ng moisturizer sa ating muka pagkaligo o pagkahilamos. Para din makabawas sa wrinkles at eye bags. Tapos, ganun din ang panghilamos, kung pwede malamig o konting init lang. Sa pag-shampoo naman ng buhok, wag pong gagamit ng sabon sa buhok. Ha? Shampoo para sa buhok, sabon sa katawan. Huwag pagbabaliktarin. Pakita Kasi, mo maigi, Doc Lisa. magkaiba ng pH yun. Shampoo sa buhok, Oo. sabon sa katawan. Kasi kung hindi, magbabalako ba kayo? Yan yung isang pinagsisimulan ng So, bawal ang sabon sa buhok. buhok. Maraming Oo, gumagawa. Hindi siya Maraming kasi nagko-comment. hindi siya nababagay eh. Ito, ginawa talaga yung pH angkop sa buhok. Ito naman, mga sabon, angkop sa balat. So, wag pagpapalitin. Kung gusto nyo talagang malinis, may pimple kayo, pwede pong gumamit ng povidone iodine sa inyong balat. Alcohol, pwede din. O pwede yung mga alcohol-based katulad ng mga Eskimol. Pwede po lahat yan. Basta maglalagay lang kayo ng moisturizer. Okay. Yes. Doc Lisa, meron tayong one question bago natin tapusin yung part 1. Marami daw problema pigsa. May pigsa daw Yes. sila. So, ang pigsa, galing to sa isang infection, Staphylococcus aureus, nagkakalat yung mga pigsa. Itong bacteria na to, nakatira to sa ating katawan. Nasa katawan natin. Nakatira na siya dyan sa Oo. balat. Pero lumalabas siya pag lagi kayo pinapawisan, tapos kinakamot mo. At dapat siyempre malinis yung kwarto natin. Number 1, yung kwarto, hinihigaan nyo, baka yun ang madumi, baka may kutsyon, madumi. Tapos, kailangan maliligo araw-araw, 2 times a day. Ako, ang payo ko, pwede kayo gumamit ng antibacterial soap. Antibacterial soap. Kahit anong brand, merong mga murang brand, okay rin ang Safeguard kung anong brand. Antibacterial soap doon sa may pigsa, talagang kuskusin nyo. Huwag naman sobrang kuskus, pero kung nandito sa katawan, talagang gagamitin nyo. May tulong yun eh. Hindi lang pigsa yung mga pula-pula, makakabawas siya. Pero kung malaki na talaga yung pigsa, kailangan nakaumbok na siya, at marami na, nagdikit-dikit, kailangan mo na ng antibiotic. Kailangan papatingin ka sa doktor, bibigyan ka antibiotic for 7 to 10 days para mabawasan yung pigsa. Tapos yung antibacterial soap. At papalakasin nga yung katawan natin. Ang payo ko lang itong mga antibacterial soap, sa katawan ko lang ginagamit. Hindi ko ginagamit sa muka kasi masyadong nakaka-dry, nanunuyo, tsaka minsan namumula yung mukha. Matapang kasi, antibacterial siya. So, depende sa inyo, mas bagay siya sa katawan. So, yun ang treatment natin sa pigsa. At syempre, pag may pigsa na, ang secret lagi ay yung povidone iodine, yung sinabi natin. Yan lagi ginagamit ko kahit anong pimple sa katawan. Palagay natin, may pigsa dito. Ito, kunwari dito may pigsa. Minsan, yung mga hangnail, yung mga kuko na nahila mo yung balat, tapos mamamaga siya. Lalagyan mo povidone bulak, lagyan mo povidone iodine, 3 times a day, ibabad mo ng 10 to 15 minutes hanggang matuyo yung pigsa at yung pula. Ang gusto mo kasi yung mapula, mapatay niya yung bakterya. Oras na pumasok tong kulay toyo sa loob nung pigsa, sa loob nung pimple, pag nakapasok siya, meron kasing mata yan, Doc Lisa, may matang maliit. Tapos, pag nakapasok siya doon, patay yung bacteria, lulubog yung pigsa. Para sa akin, mas effective pa nga itong povidone iodine kaysa sa mga antibiotic na iniinom. Kasi inumin mo, pupunta pa siya sa katawan, mahirap na mahabol niya yung antibiotic, aabot dito, medyo mahirap. Pero pag may povidone iodine, diretsong papatayin mo yung infection doon. Okay?